lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at ahaba ang inyong buhay sa lupaing sasakupin ninyo. Yun. Kailangan po talaga natin lumapit sa Diyos, anuman po ang sitwasyon ng ating buhay. At ang kagandahan lang po dito, sa panahon natin ngayon, hindi na natin po kailangan ng, o anumang oras, anumang lugar, kahit saan, kailangan, pwede po natin kausapin ang Diyos. Ayun. Puntong pag-iisipan. Ang puntong pag-iisipan kung po nang nakikita dito ay ang, sana ngay manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang panahon. Ayun. Wag po tayong magrebelde. Wag po tayong porket nakaramdam tayo ng panghihina, na biglang humina yung income natin, biglang humina yung spiritual natin, yung trabaho natin, bigla-bigla tayo magre-rebelde sa Panginoon na hindi tayo magsisimba. Kailangan po natin magsimba. Kaya kapatid, magsimba ka na. Halika na ito. Ang daming tao dito. Tayo na makapagsimba. Ayan. Share ko lang po, yung maaaring ito pong i-share ko, luma na po itong kwento. Maaaring na ilang beses nyo na po itong narinig. Ayun. Pero ikukwento ko pa rin po para ano. Ayun. Yung barbero at mga bata. Ayan. Sabi po ng barbero, iho, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi po ng bata, opo, bakit po? Sabi ng barbero, tumingin ka sa labas, bakit ang daming mahihirap at masasamang tao? Sabi ng bata, ganun po ba? Ako rin po, hindi ako naniniwala sa barbero, so nagulat ang barbero, sabi ng barbero, bakit di ka naniniwala sa akin? Ginugupitan na nga kita, hindi ka pa naniniwala, sabi ng barbero. Sabi naman ng bata, tingin po kayo sa labas, bakit ang dami pong mahaba ang buhok at mahaba ang balbas? Sabi po ng barbero, iho, hindi ko naman sila pwedeng pilitin kung ayaw nila magpagupit, kung ayaw nila lumapit dito at ayaw nila magpagupit o magpaahit. Sabi po ng bata, ganun din po ang Diyos. Paano po niya tayo matutulungan kung hindi tayo lalapit sa Kanya? Paano niya tayo mababago kung hindi tayo lalapit sa Kanya? Paano niya tayo maaalis sa problema natin kung hindi tayo lalapit sa Kanya? Ngayon po. At higit sa lahat po, yung paano na tayo masasagip sa kung saan po tayo naroroon o kung hindi